Ugtaw na mata na, suportado ng ilang mga mambabatas ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magsagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Riza Ontiveros, walang problema para sa kanya kung ipag-utos din ng liderato ng Senado ang sumailalim sa lifestyle check. Naniniwala ang mambabatas na may legal na basehan sa utos ng Pangulo sa pagsasagawa ng lifestyle check. Para naman kay Senate Minority Leader Tito Soto, bukas siya sa utos ng Pangulo na sumailalim ang mga opisyal sa lifestyle check. Suportado rin ni House Public Accounts Committee Chair Terry Ridon na malaga na hindi lang iisang ahensya ang tutukan kundi lahat ng sangay ng pamahalaan. Bilang public officials, dapat lamang na mamuhay ang bawat opisyal ng disente at sapat lang sa kakayahan na ilantad ito sa publiko na walang itinatago. Unahin sa lifestyle check na ipag-utos ng Pangulo ang mga nasa Department of Public Works and Highways na nasa sentro ngayon ng kontrobersyal dahil sa mga questionableng proyekto. Mga senador hinimok na manguna sa lifestyle check. Kasama natin sa Senado si Radyoman Conde Batak. Iginit ni Senator Amy Marcos na dapat pangunahan ng mga mambabatas ang pagsasagawa ng lifestyle check. Sa gitna na rin ito ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na isailalim sa lifestyle check ang mga opisyal ng Executive Department matapos ang kontrobersyal na mga ghost projects. Ipinunto ni Senator Marcos na bilang mga senador ay dapat maging magandang halimbawa sila sa ibang mga politiko. Paliwanag ng mambabatas, bilang sila ay tumatayong leader ng bansa ay dapat maging leader din sila sa pangunguna sa anumang lifestyle at iba pang pagsusuri sa pamahalaan. Kahit anya pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ay dapat na pangunahan ng mga senador dahil public document naman ito. Sa kabilang banda, binigyang diin pa ni Senator Marcos na hindi lamang sa lifestyle check matatapos ang issue ng flood control projects kundi dapat ay may maimbestigahan at maparusahan na opisyal. Hindi ba dapat mauna kami? Alam niyo, yung lifestyle check, umpisa pa lamang. Pagkatapos doon, iimbestigahan kung talagang may negosyo o may na negosyo. At higit sa lahat, dapat may makulong. Kasi parang wala namang ending to. Hindi natutuldukan itong mga lifestyle check. Puro press release, puro banat, katakot-takot na birada. Tapos ang ending, wala naman nakukulong. Ano ba yun? Yan ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN.